Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paimon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. And welcome now to the program, Your Honor, please. Ako po si Ben Paimon. Inviting you now to join us alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi, July 14. Isang araw na lang, sweldo na naman, ano? Night out na naman. Gandang gabi po. Ako po si Tata Ben, Ben Paimon. Magkakasama po tayo hanggang mamayang alas 10 at dito po ay titignan natin ang mga issues. Marami pong mga issues na nangyayari po ngayon
na kinakailangan siguro pag-ukulan natin ng konting atensyon. Nandyan po yung pagtatapon ng human waste ng mga Chekwa, mga Inchik, dyan po sa West Philippine Sea. This is an issue already that has reached the President at I have yet to hear from him. Anyway, pero yung spokesman po yata ay nakapagsalita na ng konti. Pero there is not much that we have heard about what the government is going to do dito sa tinatapon na human waste dyan sa West Philippine Sea. Ang nadinig po natin, ang comment ng Department of Environment and Natural Resources. Magtataka po kayo mga kabayan sapagkat ang sinasabi ng Department of Environment and Natural Resources ay para pang pinagtatanggol pa nila mga inchik. Ano ba yan? Oh? Gusto pa yatang maniwala ang taong bayan na meron pong ibang barko pa dyan sa West Philippine Sea aside from these Chinese vessels. Anak ng pating na buntis na hindi po mapapanganak. What a weird logic coming from the Department of Environment and Natural Resources. For lack of nothing to say, mga ngatwiran po ng bulok. Hayop talaga ho mga kababayan. Bakit hindi nilang manahimik kaysa sabihin mo, aba baka merong ibang mga barko na nandyan na hindi po in-check. Anak ng pating ho talaga naman nakakabanas ito. Mga kababayan. Hindi ko maintindihan bakit ganito mga twiran ang mga opisyalis ho natin. Mabuti pa nga po si Defense Secretary Delphine Lorenzana. Abay, sabi po niya, kung yan ay totoo, dapat gumawa tayo ng aksyon sapagkat mahirap naman tapunan tayo ng echas, tapunan tayo ng basura, hindi naman po yata tama yan. But we have to investigate. Yan ang sinasabi ni Lorenzana. Department of Foreign Affairs Secretary Locsin, wala pa pong sinasabi. Ano ba ito? When are we going to talk? Kailan po ba kayo magsasalita? Ito nga po mga kabayan, yung isang Chinese official, ginamit po niya ang mga salita na ginamit na po ng ating Pangulong Duterte na yung arbitral ruling is just a piece of waste paper. Nadinig po niya sa Pangulong Duterte yan. Yan din po ang ginamit po niya. Nang sabihin po niya it's a null and void, illegal, just a piece of waste paper. Ang decision, arbitral tribunal decision favoring the Philippines over China in the West Philippine Sea. Meron na po bang nabanggit na tugon ang Malacanang or Mr. Roque for that matter? Wala, ipinamigay na ho yata talaga ang bansang Pilipinas sa mga komunistang inchik ho, mga kababayan. Nakalulungkot po ito sapagkat this is our country, this is our nation, this is our sovereignty. Tinatapunan ng waste matter. Imposible ho na meron pong ibang barko na nandyan sa West Philippine Sea aside from the Chinese vessels. 236 na po ang mga barko ng mga inchik na nandyan po naglalamyerda dyan sa West Philippine Sea. And our government is mum, silent, walang kibo. Abuti nga po si Ma'am Lenny Robredo. Nag-comment po dito sa sinabi ng Chinese official that the decision of the arbitral tribunal is illegal, null and void, nothing but a piece of paper, waste paper. Yan po ang sinabi ng China. Ang sagot ng ating Vice President na ikinatuwa ko po, mga kababayan,
Ang sabi po niya, all governments assert their own interest even if they have to bend logic in the process. Yung bang kahit baluktot ang katwiran, mga ngatwiran pa rin. Oh? Mga ngatwiran pa rin sapagkat ipinagtatanggol po ang kanilang sovereignty, ang kanilang interest. Oh? Pero dito sa atin, anong nangyayari? Oh? Sabi ni Ma'am Lenny, sana ang gobyerno natin ganun din. Oh? Pag interest na ng ating bansa, dapat pumalag tayo. Nararapat lang naman ho mga kababayan. Hindi po. Ordinaryong mamamayan po, kahit bahay po ng isang maralitang mamamayan, pero bahay po niya, punta ka sa loob, magtapong ka ng basura, magdura ka, magtapong ka ng sigarilyo, and so on and so forth, sa sariling bahay ng isang mahirap natin mga kababayan. Papalago yan? Bakit? Private property po niya yan eh. Meron siyang karapatan. Meron siyang, may batas po tayo dyan. Binibigyan ng proteksyon ng bawat mamamayan na manatili at igalang ang kanyang private residence. Nasa ano yan eh? Nasa Republic Act 386. Chris De Los Santos, thank you very much. Maraming salamat sapagkat talagang pinilit mo ako mag-research. Ni-research ko yung Republic Act 386 at nakita ko doon yung pinag-uusapan po natin kahapon. Kailangan kapag ikaw ay nakapulot ng isang bagay na hindi naman talaga sa iyo, no? Kinakailangan isauli mo yan. I would like to read to you in part what Republic Act 386 Article 22 says. And I would like to thank Mr. Chris De Los Santos para dito. I will share this Republic Act 386 to you now. Article 22, in part, ang sabi po niya, every person who through an act of performance by another or any other means acquire, makukuha niya, or comes into possession, mapapasa kanya, of something at the expense of the latter. Nawala sa halimbawa, napulot. Ito na yun napulot. Without just or legal ground. Okay? Napunta sa kanya, na walang kadahi-dahilan, napulot lamang po. Ito ang sinasabi ng batas. Shall return the same to him. Dapat lamang pong isauli. Kala ko, konsyensya lamang nito eh. Ito pala yung batas o mga kababayan. Pero wala na ho akong ibang nabasa pa tungkol dito. But this is the law. Republic Act Article 22, 386. Republic Act 386, Article 22. Ito po yung sinasabi po, yung mga nakapulot po tayo. Ang tanong ko natin, dapat po bang isaole? Kung matapang-tapang ang apog mo, at ang paniwala mo hindi ka makikita, wag mo nang isauli. Di ba? Pero ito po batas. At siguro naman batas din po ng Panginoon ito di ba? Kasi kung hindi sa iyo, ay wag mong aangkinin. Yan naman po ang moral values natin. Kung hindi sa iyo, wag mong aangkinin. Okay? Konsensya po. Ngayon, dapat kung makapulot po tayo, isauli natin. Kung hindi man po sa talagang may-ari, halimbawa, hindi natin makilala at ang tunay na may-ari. Yan din po ang problema natin Kapag hindi natin kilala talaga yung may-ari, kanino natin ipagkakatiwala yung napulot natin. Halimbawa, 1 milyon yan.
Ipagkakatiwala mo ba sa iyong barangay chairman? Di ba? Ito mga kaibigan, pangkiliti lamang po ito. Pero may meaning ho ito para sa buhay po natin, ha? Mga Kristiyano, lalong-lalo na po, mga kababayan. Kung 1,000,000 yan ang napulot mo, hindi mo alam kung sino may-ari. Kanino mo ipagkakatiwala para maibalik? Ha? Alam, ito ay talaga mga tanong na palagay ko wala talagang makakasagot ng tama ho dito eh. Wala talagang makakasagot ng tama except your conscience. Ang paniwala mo, ang paniniwala mo. Hindi ko na alam kung ano ang pinapaniwalaan o paniwala ho natin. But there must be a message somewhere within your own self. Di ba? Isasaoli mo ba sa taong hindi mo kakilala at hindi rin po niya kakilala ang tunay na may-ari? Ayan, okay. Andy Lauzon is watching. Andy, please tell me, what is your take here? Ano sa tingin mo? Isasaoli mo pa ba? Halimbawa, sinasabi po nga ng batas kung hindi naman sa iyo at napulot mo, isaoli mo sa may-ari. Pero halimbawa, hindi mo alam kung sino ang may-ari. Ipagkakatiwala mo ba yung 1,000,000 sa isang taong hindi mo kakilala at wala rin pong nakikilala na may-ari ng napulot mong pera? Okay. Mr. Lauzon, sir. Zen Cabral. Good PM po. Zen Cabral. Bago ito bago nating taga-subaybay. Zen, magandang gabi. Onaydag siya. Good evening po, Sir Ben. Ano kaya ang pinakain ng China kay Duterte? Masyado yata mabilis ang ano nito. Parang nagiging tuta na siya ng China. Nakalulungkot sa darating na eleksyon. Sana naman maganahin natin ang utak. Ang utak. Maganahin natin ang utak. Onaydag siya. Ano? Okay, sandali. Okay. Jomay Maymar, good evening. Sir Ben. Okay, good evening. Angelica Paz, good evening. Good Wednesday evening po, Sir Ben Paipon. Your Honor, please. Ma'am Lynn, Miss Universe at sa buong BSCC family. More power, be safe always, and God bless po. Ayan. Magandang gabi po sa inyo dyan. Let me see. Jomay Maymar, nanonood po si Jomar. Good evening. Josephine Roquero. Okay. Pagka natatakpan, hindi ko nababasa. Natural. Okay. Josephine Roquero. Good evening, Sir Ben Paipon and Miss Universe. Your Honor, please keep safe and take care of your health. Blessed Wednesday, God bless, and God first. Ayan, thank you very much. Ricky Tisoy, pre, Pacquiao pa rin. Ganun na talaga. Walang nangyari pong hospitalization for Manny Pacquiao. Joe, I think that was a hoax. Yung nabasa mo siguro, baka naglalaro lamang. Pacquiao pa rin po si paring Tisoy. Eve Ramos. Good evening, Sir Ben Paipon, Your Honor, please, and Miss Universe, more power to your program, and to BSC family. Ganon din po sa iyo. Ma'am Eve Ramos. Andy Lauzon. Comment please. Good evening. And to your family dyan sa Tacloban. Gandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sen Camaral, good PM po. Onaydag siya. Jose Gregorio Clemente, kapag hindi mo alam kung kanino ibabalik mo kay Duterte at baka ibibigay niya sa bayan. Mr. Clemente, really? Ibabalik niya sa bayan? Baka naman ibigay ho sa mga komunistang inchik.
Charlie Fry is watching. Huh? Magandang gabi. Charlie, good evening. Magandang gabi po. Charlie Fry. Okay? Nag-e-echo tayo. Parang ang laki-laki ng boses ni Tata Ben Paipon. Sandali. Andy Lawson, good evening po. Sabi ko po, ibigay na lang sa charity institution. Aba, ibigay po sa charity, sabi ni Andy Lawson. Magandang ano yan, talagang Kristiyano itong kaibigan natin. Andy, talaga. Charity. Ang sa akin, sir, manawagan ako sa radyo or TV para malaman ng tao kung sino ang nakakuha ng pera niya. Ganun, Okay. Josephine Roquero. Ayan. Thank you very much. Mahirap po ngayon, Pinasarado ang prangkisa ng ABS-CBN. Wala tayong TV. Alam ninyo mga kababayan, kaya po natin, parang exercise sa utak ko natin ito. Exercise din po sa ating pagkatao. Okay? We do not know kung sino yung may-ari. Hindi tayo po pwede magtiwala kung kanino nating ibibigay para maibalik ko sa may-ari. Wala tayong pwedeng pagkatiwalaan. Meron pong pare-parehong intensyon ng bawat isa. Sabi ni Andy Lawson, mabuti pa nga, ibigay mo na lamang sa charity. Ang tanong ko naman po sa aking sarili, hindi po ba ako dapat tulungan? Hindi po ba dapat ako beneficiary din po ng charitable institution? Pwede ba akong pumilas? Dahil naman, may reward. 10% naman po ang reward. Pero hindi ko nakita po doon sa sa Republic Act 386, Chris, kung may reward po ito. Okay? But siguro meron pong IRR po yan, baka napaloob po doon. Okay? So anyway, this is just an exercise, not in futility, mga kababayan. Hindi po in futility. Exercise po para ma-sharpen po ang ating pagtugon sa mga importanteng bagay na mangyayari din po sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. This is not just for the nakapulot po tayo. Ito ho, paraan din ho natin paano ho ang gagawin ho natin pagdating ho ng halalan. Di ba? We are going to use our mind, we are going to use our conscience, we are going to use our hearts. Ganon din po yun. Masasanay po tayo gamitin sa tama ang mga faculties natin. Okay? Faculties ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. Onaydag siya. Okay. Sa akin po, Sir Ben, ibigay ko na lang sa mga kabarangay ko po na mas nangangailangan. Ayan, charity also. Parang kay Andy Lawson. Napakabuting tao naman po ninyo. Bakit hindi niyo sinasabi na kakaltas din ako para sa akin? Ibibigay mo na lang. Hindi. Di ba? Okay. But, ang ganda nitong sinabi ni Onaydag, parang si Andy Lawson. Sa akin po, Sir Ben, ibigay ko na lamang po sa mga kabarangay ko po na mas nangangailangan. Galing, Pero tandaan mo, 1 milyon ito, Pinag-uusapan nun natin, 1 milyon ito. Di ba? Alright. Beno, mga kababayan, ito po, as I've said, this is just an exercise para sa ating pagkatao po ito. Ay, nga pala, siguro nga, paalaala din po natin kay Mr. Andy Lawson. Ngayon po ay nandyan na po siya. Baka naman po pwede ka na magpadala ng yate dito. No? Tama ba yan? Alright, tuloy-tuloy na ho tayo mga kababayan. Ang oras po natin. Talaga, ang bilis-bilis ng oras. Alas 8:33 na po ang oras natin. Again, Mr. Chris De Los Santos, hindi pa nag-a-appear ang pangalan no dito pero
pinasasalamatan na kita, partner, sapagkat napakahalaga ang naibahagi mo kahapon. Okay? Armando Dungo. Good evening, Mr. Paipon. Sabi po ni Mr. Dungo, binigay ko na ko sa driver, konduktor ang naiwan na bagahe sa bus. Baka o maaring maghanap ang may-ari ng bagahe sa bus. Di ko alam ang laman ng bagahe. Mabuti pa nga ho yung ganun eh. Yung hindi mo alam ang laman ng bagahe. Pero kung alam mo na ang laman ay cash, 1 million, ha? Wala hong pangalan kung sino ang may-ari. Okay? Anong gagawin mo? Halimbawa sa bus, walang makakita sa iyo. Akala nila sa iyo yung bag. Di ba? Ano sa tingin mo ang gagawin mo? Siyempre, gagawin ko, palinga-linga ako, bit-bit ko yung bag. Ano? Isipin nun natin, mga kababayan. Iisipin nun natin. Natatawa lamang po ako sa maaring mangyari talaga eh. Bahala na po ang Panginoon na magbalik sa akin. Sabi niyo, naidag siya. Anyway, Jose Gregorio Clemente, pwede rin ibigay kay Roque. Bato, Duque, Panelo, Jinggoy, Revilla, at Enrile dahil hindi naman sila magnanakaw. At hindi sila magpapayaman. Promise! Mr. Clemente, okay ka? Ha? I agree. Ibigay daw kay Roque, si Bato, si Duque, si Panelo, si Jinggoy, Revilla, at Enrile. Hindi rin naman pala sila magnanakaw. Ha? At hindi sila magpapayaman. Promise. Ay, naku talaga. Okay. This is an exercise para sa ating lahat. Eve M. Ramos, sabi ni Eve, finders keeper ba, Sir Ben? Sa Japan, kapag may napulot ka na salapi at isusurrender mo sa batas nila, kapag walang nag-claim sa iyo, mapupunta yung napulot mo sa iyo. That's another story. That's another law. That is a better law. Probably, mga babayan. Okay? Ibibigay talaga sa nakapulot. Dapat lamang ho yun. And yung finder's keeper, syempre bahala na siya kung magpamahagi siya. Mag-share po siya sa kanyang mga kababayan. Di ba? But I think yung salitang finder's keeper, after all is done to locate the owner, hindi na-locate, it becomes the property of the finder. Sa tingin ko, pinakamaganda ho yun. Okay? Pinakamaganda ho yun. Kasi manghihinayang ka rin eh. Manghihinayang ka rin talaga. For all you know, baka kaloob ng Diyos sa iyo yan eh. Baka pagsabihan ka pa ng Panginoon, pagka pinamigay mo bakit? Ibinigay ko na sa iyo, bakit mo ibinigay sa iba? Di ba? Paano tayo mananagot sa ating Panginoon Diyos? Yan. Besides, siguro naman, meron ka rin sariling charity in your heart. Pagka napasa iyo ngayon ang biyaya, then bahala ka na, magpamahagi ka rin sa iyong kapwa. There are so many things that we can do for people, for other people, not only for us. Okay? Pero yung batas nga ho, maganda ho yung sa Japan eh. Pagka sinubukan pong ilocate yung may-ari at hindi po makita, Japan law says the property should belong to the finder. Dito sa atin, wala po yatang ganun eh. Walang ganun. Isauli mo lang. Okay? Isauli mo lang. Kanya,
pagka si Chris de los Santos po, mga kabayan, ay maging congressman o maging senador, Chris, please listen to this. Gawan mo ng amendment ang Republic Act na ito at itama ang dapat na itama. Okay? Pinakamabuti ibigay sa istasyon ng radyo at TV at maipapanawagan ito kung sino ang nawalan ng 1 million pesos, sabi ni Mr. Dungo. Aba alam mo, Mr. Dungo, marami din pong magkukunwari. Akin yan eh. Baka magsasalita pa in-check. Oh? Ang in-check lamang po ang may pagkakataon magkapera ng ganong kalaking halaga eh. Akin eh. Ha? Marami po ang magpapanggap na may-ari. Baka malito tayo mga kababayan. Ipanawagan mo sa radyo. Ay, nako. Pero that is another process na maaring gawin natin. Okay? Ang Japan, I don't know if kung ano ang kanilang paraan para malocate yung tunay na may-ari. I do not know if they are going to use radio, television, or whatever. Pero para sa akin, it would be very dangerous kung ipopublicize natin ang pagpapanawagan sa tunay na may-ari ng napulot na pera. Bakit? Marami pong magpapanggap. And that is human nature. Diba? Human nature. Mel Rodelio Militante is watching. Mel, anong gagawin mo? Kaya makapulot ng 1 milyon. Mary Ann Vicente is also watching. Magtatanan na si Mel. Kaya nakapulot ng 1 milyon. Sinong itatanan mo, Mel? Ha? Wag mo kalilimutan naman si Ma'am Mercy. Okay? Mary Ann Vicente is watching. Mary Ann, ikaw ba yung aking inaanak from San Juan? Ha? Magpakilala ka nga. Ha? Mary Ann. Lillian Gabriel, a blessed Wednesday, Tata Ben Paipon and Miss Universe. Hello, Kuya Andy Lauzon. Stay safe and healthy. More power to your honor, please. God bless us all. God first. Done sharing na po. Ayan, nakapag-share na po si Lillian Gabriel. Si Ma'am Eve Ramos. Sa bagay sa Japan po, honest ang mga tao. Yung kapitbahay ko na iwanan ang wallet sa restaurant, kinabukasan, binalikan, nandun po ang wallet. Ang galing Okay? Ang galing. Alam po ninyo mga kaibigan, I had this experience also when I was a student sa Netherlands. Sa Europe po. 4 months po ako nandoon at nag-aral din po sa broadcasting, programming and production. Okay, 4 na buwan po kami doon. Bilang estudyante, we go from one place to the other, yung hostel namin, kung saan kami natutulog, kumakain, and so forth, papunta sa training center namin. And we use the train. Nagtra-train po kami si Ben Paipon mga kabayan, maluwag po yung packet niya sa likod. And nandun yung wallet. Nalaglag. Nalaglag po yung wallet at hindi ko napansin. Hanggang sa makarating po ako sa school namin, galing po kami sa hostel po papunta sa school. Ni-report ko po sa aming instructor na nawala po yung wallet ko. Siyempre, that's ang kanilang usapan, hindi ko na nalaman yun. Sa pinabayaan ko nag-attend na ako ng klase. Wala naman pong pera, mali ko, makunti lang sapagkat kaunti lang naman ang aming allowance nun. Pero may laman. Okay. So, I did not think about it anymore. Basta sabi po ng instructor namin, yung professor namin, wag kang mag-alala, Mr. Paipon. Within today, you will get your wallet back. Wow! Ganun, You will get your wallet back. And true enough, mga babayan, after the training sa school, nakabalik na kami sa hostel, there was a call coming from the police. Yung police, hinahanap po yung
pangalan Ben Paipon. Wala naman pong pogi. Ben Paipon lamang ko. Ayan. And then, usap-usap, baluktot pa nga ho yung kanyang English, pero naintindihan ko, your wallet is now with me, Mr. Paipon. Would you like to come to the station and pick it up? Yun. And then, ako naman ho, can I go there now, sir? Of course. Okay. So I asked our, yung namamahala po sa hostel namin, samahan mo naman ako, pupunta ako sa police station. I do not know where this station is. Sinamahan po ako. And then, mga kababayan, nakuha ko po yung wallet ko. Bakit po ganun sa ibang bansa? Ang gagaling ho nila. Sa Japan, sabi nga ni Eve M. Ramos, sabi niya, honest sa mga tao, yung kapitbahay na naiwanan ang wallet sa restaurant, kinabukasan, pinalikan, nandoon pa ang wallet. Iba naman ho ang aking experience ho dito, mga kababayan, sa Makati. Kumakain po kami sa restaurant. Maraming tao po. Naiwanan ko po yung aking cellphone. Yung magandang yung magandang cellphone. Tingnan niyo ito, ha. Ito yung magandang cellphone. Ayan. Alam po ba niyo? Walang gustong kumuha. Sige na, pabayaan ninyo. Walang gustong kumuha, walang value. Pero dito ako nasanay yun. Ito talagang itong cellphone ko. Anyway, babayan. Marami po tayong mga istorya, mga kwento that would sharpen our minds and our hearts. Katulad po nito mga napupulot natin. Pero ito, ano? Ayaw nila cellphone ko. Nagkakagulo naman, nakalabas na ho kami. Nakalapag lamang po sa lamesa. Kinuha na nga po yung Kinuha nga po yung mga kinainan ho namin. Nakalabas na kami. Naiwanan ho yung naiwanan ho yung aking cellphone. Alang yung buhay na ito. Mary Ann Vicente, sabi niya, yes. So ito yung inanak ko, anak ni, tita niya si Lynn. Yes. Okay, nasaan ka? Could you please get in touch with us? Meron ka namang Facebook dyan eh. May Facebook ka naman, may Facebook ako. Try to communicate with Ninong Ben. Okay? Ninong Ben. Okay, Marian Vicente. Talaga naman. Very nice. Lilian Gabriel, Tata Ben, yung ngang para sa taong bayan, kinukuha pa eh. Paano pa isusuoli yung nawalan? Dapat po mapanatili yung pagiging honest kahit na sino. Magkaroon ng takot sa Diyos. Yan. Ito na po ang totoo. Magkaroon po tayo ng takot sa Diyos at magpagmamahal sa tao. Okay? Marie Clado is watching. Eden Pedralves is also watching. Good evening po, everybody. Ma'am Mercy Ong is watching. Good evening. Mon Naral is watching. Good evening, Padre. Magandang gabi. Good evening, classmate. Watching, sabi ni Eden. Eve M. Ramos. Tawa po niya. Pinagtatawanan mo yung cellphone ko, ha? Palitan mo nga. Eve M. Ramos. Choosy pa sila. Ayaw nila ng keypad CP. Oo nga. Halatang-halata naman. Very choosy yung mga tao. Walang yung buhay na ere. Alam nilang wala nang halaga yung cellphone ko. Iniiwanan nila. Bahala ka sa buhay mo dyan. Armando Dungo, paano kung pinainan ka ng isang tao ng 1 million pesos at ito ay inari mo dahil di mo nga alam kung sino ang may-ari? Ngunit kalaunan,
nademanda ka pa ng may-ari na nagpain ng pera sa iyo, may pangyayari na, sandali ha, oo, ayan, sandali lang, may pangyayari na $1 million pumasok sa kanyang account at inari ito at ginastos. Kalaunan na demanda ito. More than 3 decades na ang pangyayaring ito. Anong nangyari, Mr. Dungo? In the first place, bakit mo ganun? Bakit mo i-risk ang iyong sariling pera? Kilala mo ba yung pupulot? Would you know the person that is going to know? O baka naman iniiwas mo lamang yung pera makita sa iyo because ninakaw mo rin. Pakukuha mo sa ibang tao para sa pagbintangan. I do not see much of the logic here. Ipapain mo ang 1 milyong piso, pupulutin ng iba, pagkatapos ididemanda mo yung tao. For what? Bakit po? Hindi mo kilala yung taong pupulot. Okay? Pero, Mr. Dungo, ito po may kaso talaga. I would like to know more about this one. Yung po bang nakapulot ay na-demanda, nakasuhan at na-convict po ba yung nakasuhan? I'd like to know more about this case. Interesting at intriguing. Baka si Manong Ambil Paipon, yung kapatid ko dyan sa Calayan, ang makakapulot niyan. Wala nang makakahabol sa kanya sa Calayan, Cagayan. Mapapalayo po siya. Manong Ambil, good evening. Sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat sa mga sandaling ito sa Calayan, Cagayan. Nandyan ba si Ping? Nandyan po ba yung pamilya ni Ping? I didn't know na sila po ay papunta dyan sa Calayan Island, sa aming lugar, nandyan po ba sila? Hanggang kailan sila dyan? Alright? Ricky Tisoy, lagi namang history na yan. Dami mo na nawala. Oo nga, no? Beng Malyari is watching. Beng Malyari, our accountant po sa Radyo Veritas po nung araw. Beng, is that you? Gandang gabi po. Ang laki talagang nagagawa ng social media po. Mga dating mga kasama po na matagal nang hindi nagkikita. Ngayon siguro magkikita-kita. Katulad po ng aking yung aking inaanak ko. Nung umalis po ako sa San Juan, Metro Manila, baby pa po eh. Pero alam ko po, Mary Ann ang kanyang pangalan eh. Dahil kinakarga-karga ko pa ito. Pero ngayon, hindi ko alam, may asawa na ba ito? May apo na rin po ba ito? Pero that's how it is. That is life po. Pero hindi ko nakakalimutan. She is one of my inaanak na hindi ko talaga, kahit na medyo matagal ng panahon, na nagkakawalay po kami, hindi na kami nagkikita sa mahabang panahon. The name is fresh in my mind. Okay? The name is very fresh in my mind. Katulad din po ni Beng Malyari. Accountant ho namin ito noon. Kahera ho namin sa Radyo Veritas. Nasa ating Facebook po ngayon. Ako'y natutuwa, Beng, to see your name in our list. Thank you very much and good evening. Andrew Neo is also watching. Good evening. Jose Gregorio Clemente. Nung high school ako, sabi ni Mr. Clemente, nakapulot ako ng 20 pesos. Sinurrender ko sa principal. Kako, kapag walang mag-claim after 1 month, dapat lang na maging akin na yung pera. Okay? Pumayag ang principal sa kondisyon. Ano ba ito? Sandali lang ha. Okay, ayun, sandali lang ha. Ayun. So, ayan. Pumayag ang principal sa kondisyon.
After 1 month na walang nag-claim, pumunta ako sa office para kunin na yung pera. Ayaw ibigay ng principal. Ayon daw sa rules ng eskwela, 10% lang ang sa finder. Sa buwisit ko, umutang ako ng 20 pesos sa tatay ko at ibinigay ko sa principal at binawi ko yung napulot ko. Lagya ka, Mr. Clemente. Makuha mo lamang yung 20 pesos na napulot mo. Pinalitan mo ng 20 pesos din. Mahalaga ba yung napulot mo mismo? Anyway, this is something weird talaga, Mr. Clemente. Anyway, kung kayo po ay makapulot, meron pong batas na. Meron pong batas. Matagal na hong batas ito eh. Republic Act 386, Article 22. Binahagi po sa atin ito ni Mr. Christopher de los Santos. Kagabi ito, kahapon. Pagka nakapulot po kayo, kailangan isauli po ninyo. Meron pong kanya-kanyang batas sa iba't ibang mga bansa. Dito sa atin, I haven't seen the IRR or ano ba ito, yung rules and regulations na dapat na ginawa para sa pagpapatupad ng batas na ito. Hindi ko nga alam po kung magkaano ang interest, kung meron mang interest. Kung halimbawa walang walang mag-claim, saan mapupunta ho yung pera? Di ba? Saan mapupunta yung pera? Sa gobyerno na. Mapupunta na sa charity. O bakit hindi po ibigay sa nakapulot? Pero kung ako ang pinagkatiwalaan, halimbawa, wala hong baka mandaya rin yun. Yung pinagkatiwalaan mo, anak ng pating talaga. Anyway, mga kaibigan, this is an exercise for all of us para maging maayos po ang takbo ng ating kaisipan at puso. Importante ho ito. Importante ito. Kailangan ma-challenge po ang ating isip at puso sa ganitong pagkakataon. Good evening po, Kuya Ben Paipon and Miss Universe. I don't even have to make any comment kung ano ang magiging desisyon ninyo sa example na yan. Probably I may not even be a good judge, no? Kung ako ang magbibigay ng desisyon kung ano ang gagawin nyo, tama po ba o hindi tama? Di ba? Baka hindi rin ako qualified to make any judgment there. Pero alam ko po, mga kababayan, na ang Diyos ay hindi po natutulog at lahat ng gawain po ng tao ay alam ng Panginoong Diyos. Okay? Alright. Mary Ann Vicente, wala ka pang wala ka pang pamilya? Ganun wala. Sabi niya, wala. Wala po. Mary Ann Vicente, inaanak ko pala Okay. Kwento ka sa susunod. Jose Gregorio Clemente, akala ko nagbibiro lang kayo tungkol sa standardization ng adobo kagabi. Totoo pala. O naman. Kasi ito, hindi ko rin maintindihan bakit binibigyan po ng atensyon ng DTI ang standardization ng adobo samantalang naglilipa na ho ang presyo ng lahat ng mga bilihin na po. At meron pa nga pong suggestion ang DTI sila mismo ang nagpapanukala na magtaas na po tayo ng presyo ng mga basic commodities. So, saan po kayo nakakita ng ganyan, Mr. Clemente, can you... Diyos ko po, ano ba Ano bang nangyayari sa buhay po natin, mga kababayan? Ang DTI mismo ang nagsasabi, magtaas na ho tayo ng presyo ng mga basic commodities sapagkat matagal na raw ho silang hindi nagtataas. Anak ng pating na buntis. Ano ba ito?
Ay, nako, Jose Gregorio Clemente, sinong gago ang may panukala nun? Eh di si Mr. Lopez, oh. Nakalulungkot ho. Itong nasa isipan ng ating mga opisyalis. I'm the one na biktima ka ng scam? Ha? Marian? What happened? Ikaw ba biktima ng loan sharks? Tell me more about that. Ha? Ram Malonzo is watching. Si Ram? Ng Radyo Pilipino? Ha? Thank you very much, Ram. Magandang gabi po. Ha? Armando Buddy Badillo is watching from Sampaloc, Manila. Mary Marilyn Macasukol Onyate is also watching. Allah, eto si Mary Ann Vicente, yung aking inaanak, all victim din pala ire. Nag-file ka na ba ng kaso? Ha, Mary Ann? Saan ka ba nandoon ngayon? Okay? Mary Ann Vicente, secret. Loko talaga itong batang ire. Ha? Salbakin, may secret ka ba dyan? Ha? Ha? May secret ka pa dyan, ha? Huwag ka nang mag-secret. Bibiktima ka ng ola-ola, eh. Ay, nako talaga. Anyway, mga kababayan, let's get back to serious business muna. Okay? Balikan ho natin itong ginagawa ng mga Chinese sa West Philippine Sea. I think this is a very, very serious offense against our sovereignty as a Filipino nation, mga kababayan. Okay? Dalawang bagay na po ito eh. Dumadami po ang mga barko nila dyan sa West Philippine Sea. Hindi na po nababawasan ho eh. Steady na ho sila dyan. Pagkatapos magtatapon pa sa sisirain pa po yung mga corals ho natin. Magtatapon po ng human waste. Why should they do that really, my friends? Why should they do that? Pero hindi na po natin tatanungin sila kung bakit nila ginagawa. Wala po ba silang decency? Eh kung sarili nilang bahay ho yan eh, kung sarili ng teritoryo, bakit mo dudumihan? Eh kung hindi naman ogags itong mga incheck na ito, kung inaari na nila ang West Philippine Sea, bakit ho ninyo pagtatapunan ng sarili ninyong baho? Pero hindi po yun eh, sapagkat hindi inyo yan eh. Sa Pilipinas ho yan eh. At ito naman po ang nakakayamot sa ating mga opisyalis. Wala man lamang kumikibo. Wala man lamang kumikibo ho eh. Mabuti nga po ang ating Vice President Leni Robredo ay nakibo. Simple lamang ho ang kanyang sinasabi po dito eh. Kung ikaw ang may-ari ho nitong pinagtatapunan ng basura, pumalag ka na sapagkat hindi ka na ginagalang eh. Binabastos ka na, inaagawang ka pa. Pumalag ka na. Pero ang ating Pangulong Rodrigo Duterte walang kapalag-palag sapagkat he is professing his undying love for Mr. Xi Jinping. In return, Mr. Xi Jinping has professed also, has vowed to protect Mr. Duterte, come what may. Kaya siguro ang lakas ng loob ng ating Pangulong Duterte ho na kakandidato uli sapagkat suportado po siya ni Xi Jinping. Kahit na sabihin pa po natin, nakakahiya na ho yung kanilang gagawin. Duterte ho in 2022. Di po ba nakakahiya na ho ito mga kababayan? Family affair na ho. Ang bansang Pilipinas in preparation for the offering to China of the Republic of the Philippines. Pagkatapos ng 2022, ito na si Duterte at saka si Sara Duterte po, in a silver platter. Ihahandog ang bansang Pilipinas sa China. And the Philippines
will be lost to the Filipinos. Mawawala na po ang Pilipinas sa mga Pilipino. Saan po tayo pupulutin, mga kababayan? This is a possibility. Ito na po yung nangyayari na ho. Sa ngayon, take a look at the West Philippine Sea ho. Take a look at Binondo. Take a look at other parts of the country where there are already communities of military personnel of the Chinese Communist government. Nandito na ho ang kanilang mga sundalo ho in preparation for the eventual takeover of the Republic of the Philippines. Gagawin na po nilang probinsya ng China. Nakakahiya, nakakasulasok ko itong mga pangyayaring ito, pero this could happen at any time kung hindi po natin babaguhin ang liderato ng ating bansa. Kailangan ho, baguhin ho natin. Otherwise, by default, we are losing already. Talo na ho tayo mga kababayan, hindi pa tayo lumalaban, talo na eh. Parang yung nangyari ho sa ating mga sundalo, hindi pa po sila napapasabak sa labanan. Mga kababayan, patay na ho sila. Bakit? Eh ginamit po nila yung flying coffin ho ng Armed Forces of the Philippines. Intended for modernization sana ang binili po ng AFP, second hand. So yung mga sundalo ho natin, anong nangyari ho sa kanila? Namatay na walang kalaban-laban. Pagkatapos sasabihin mo, hero ang mga ito. Double jeopardy na ho yan, mga kababayan. Binobola ninyo ang mga patay. Paano magiging hero? Eh, wala nang laban ho eh. Namatay nga po ng walang kalaban-laban. Ang dapat po sa kanila talaga, ibigay natin yung kanilang Diyos. Namatay po eh. Alalahanin ho natin sila. Pero definitely, they did not die as heroes. Hindi po namatay bilang bayani po. Hindi. Nasayang po ang kanilang buhay dahil po nalulan po sila sa isang flying coffin of the Armed Forces of the Philippines. At titignan ho ninyo kung ano ang magiging result ng investigasyon. Bakit po bumagsak yung C-130? Bakit kaya? Malalaman natin yan sa lalong madaling panahon. But what we know already is that nabili po yan na second hand. Second hand ho. Magmamodernize ho tayo. Binili ho ng ating Armed Forces of the Philippines. Second hand. Anong klase ho ito? Saan napunta yung pera ho natin? Oh, ay nako talaga. Alex C. Aquino is watching. Good evening, Alex. Mel Rodelio Militante. Good evening po, Tata Ben. I am late. Inasikaso ko po mga kaibigan kong evacuees galing Lemery, Batangas. Dito daw muna sila sa akin. Nako, salamat naman. Ha? Paring Mel, paghandaan mo sila mabuti ha. Huwag mo silang titipurin. Okay? Eve M. Ramos, sa palagay ko, Sir Ben, nililihis lang tayo ng gobyerno. Pumasok si DTI para hindi pag-usapan si DOH para ma-divert ang issue ng COVID-19 vaccination program nila. What else is new? Pati nga po si Mr. Secretary Bellew he's trying to divert attention of the Filipino people by proposing na tanggalin ho natin ang board exam. Tanggalin ho natin ang bar exam. Oh? Ay, anong klaseng proposal yan? Mabuti na lamang ho, hindi tinangkilik ng taong bayan, hindi tinangkilik ng mga kababayan ho natin na sa radyo at television, even in newspapers. Oh? Mabuti na lamang po. DTI, nag-flow to sila eh. Magtataas na ho tayo ng presyo ng mga bilihin. Meron silang pinagtatakpan talaga ho eh. Meron silang gustong hindi pag-usapan. And probably, I really don't know. Ano ba talaga? Ping Lacson says, maaring committed na po yung mga government officials natin ng 10 billion pesos plus
because of the vaccination procurement. Hayop talaga ho, mga kababayan. Ang laki-laki na ho itong pinagkakakwartahan po ng mga government officials natin. Ano bang nangyayari na? This is coming from knowledge that our own Senator, Ping Lacson po, telling us na maaring kumita na po ang mga government officials natin sa procurement of vaccine by 10 billion pesos. And yet, mga kababayan, vaccination rollout is one thing. Niwala pa nga po, may dumating na 1 million. And what is 1 million? Hanggang ngayon, 3% pa lamang ho tayo fully vaccinated. Out of 108 million Filipinos, 20% pa lamang po ang nababakunahan, hindi pa kompleto yan. Magtatapos na po ang taon. Saan napunta ho yung mga vaccines po natin na binibili? Meron pong mga donations, isinama na ho yata sa mga nabili. Pati ba naman yung donation ng Amerika, COVAX and so on and so forth, nabayaran na ho ng utang ng Republika ng Pilipinas. Ganun na po ba ito? See the corruption of this government, mga kababayan? Jose Gregorio Clemente, dapat ang i-standardize ay kung ilang minuto hingganin sa luneta ang mga plunderer at traidor sa bayan kapag nalipat sa mamamayan ang kapangyarihan. 20 minutes na mamasingganin. 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 15 minutes lang. Masyadong matagal yan, pre. Masyadong matagal yan. Pero ayaw ko ng baril Madaling mamatay Maganda ho yung sunugin o kaya ayun ako talaga naman. Mga plunderers, mga corrupt, mga government officials natin. Dapat po ipakita ho natin sa taong bayan na sila po ay pinahihirapan din. At hindi po yung pamamagitan po ng baril sa luneta ang penalize sa kanila, magpag-punish sa kanila, pagparusa sa kanila. I think there should be a harsher process para maramdaman po ng mga corrupt government officials na ito ang talagang penalty. Maramdaman po nila kung anong sakit ang daranasin po ng mga kumukuha ng pera ng bayan. Mr. Clemente, bago tayong gagamit ng baril, madaling mamatay yung mga corrupt Dapat sunugin na lang natin. Yung unti-unti, di ba? Unti-unti lang. Unti-unti. Eve M. Ramos, sa palagay ko, Sir Ben, nililihis lang tayo ng gobyerno, pumasok si DTI para hindi pag-usapan si DOH para ma-divert ang issue ng COVID-19 vaccine program nila. I think you're right, Ma'am Eve M. Ramos. Ang dami talagang kapalpakan ng gobyernong ito. So many things really. Alex Aquino, good evening. Na late si Nung EDSA Revolution, sabi ni Mr. Clemente, tinulungan din ng US si Marcos na tumakas dahil tiyak nakakatayin siya ng taong bayan kung nahuli siya sa Malacanang. Tignan po ninyo ang mga tape recording ng EDSA Revolution at makikita ninyo ang galit ng mga Pilipino nang pasukin nila ang Malacanang. That is part of history already. Nakita ko po, mga kababayan. Flood of people getting into Malacanang. I think they ransacked every nook and corner of Malacanang. To a point na pati yung mga nagpumasok ko dun may bit-bit na pauwi. Yan naman ho ang hindi tama ho na ginawa ho nila. Suddenly, Lizelle is watching from Quezon. Lizelle, good evening. Eve Ramos, anong gagawin mo sa parangal
kung mismo ang pararangalan hindi mapapakinabangan ang karangalan? Bakit hindi sila parangalan habang nandyan pa sila sa serbisyo? I think I have mentioned this already sometime 2 days ago, mga kababayan. Aanhin mo ang parangal para sa patay. Okay lang sana kung talagang yung alimbawa, yung sundalo ay namatay sa labanan talaga and nagpakita po talaga ng true courage and bravery. Talaga naman nararapat pong parangalan. Tama po yun. Dapat pong parangalan. Kalinsabay po ng talagang yung parangal with medal, with cash, and so on and so forth. Para sa mga pamilya. Di ba? Tama lamang po yun. Tama lamang po. Heroism, dapat pong parangalan natin. Kahit patay na, maaalala pa rin po natin mga kapwa. But not when you die with a tragedy like the C-130. Masakit po sa akin no, sasabihin ko na hindi natin sila pararangalan, pero what for Wala naman po talagang ginawa, kundi papunta na sa kanilang trabaho talaga. Okay? They have finished their training and they're supposed to start working already for the government as soldiers. Ang problema sumakay po sila sa flying coffin po, mga kababayan. C-130. And they met the tragedy. Pararangalan mo yung mga ganun na hindi pa po nakapaglingkod. I do not know. Hindi ko matatanggap ito, mga kababayan. Let us give them their dues. Talaga naman na. Pero hindi po yung declare them as heroes. Hindi po. Ibigay po ninyo ang kanilang mga karampatan, mga monetary benefits, claims, whatever. Pero not to proclaim them as heroes when they have not fought for the country. Namatay nga po sila sa aksidente, sa tragedy. And that is the tragedy. Okay? So, sana po, kung meron din lamang po tayong mga pamimigay sa mga namamatay na dapat po mas malaking halaga ang may ilalaan natin sa mga buhay pa. Pag-training po nila, pagsasanay, pagpapakadalubhasa, and so on and so forth. That will redound to the benefit of the Filipino people. Security of the Filipino nation. Diba? Malamang mo yun. Okay. Armando Dungo, aksidente, maaring sa kapabayaan o dahil sa isang bagay na di naiwasan ang nangyari sa C-130. Walang kalaban dahil aksidente. Katakataka talaga kung sabihing hero sila. Pati ba nabuhay hero din? Diba? Hindi nga pa po natin nababanggit yung mga buhay dapat to sila hero din Diba? Bakit po yung patay? Pwede nang i-declare ang hero? Kasi patay. Pero yung buhay, nakaligtas sa aksidente, dapat to mas i-declare natin hero sapagkat nabuhay po I mean, Mr. Dungo, I think that will add logic to what we are trying to talk about na brought out by Ave M. Ramos. Dapat siguro mga kababayan, our government will start now to think of the living. Ito yung mga buhay pa. Paano mapaganda ang kanilang serbisyo? Paano po sila magiging dalubhasa para magampanan ng mas ma-effective, mas efficient ang kanilang mga tungkulin sa bayan? Di ba? The dead will have their own rewards, mga babayan. But ang mga buhay na tagapaglingkod natin, dapat po ito yung mga gabayan natin. True and true. Sapagkat dito nakasalalay ang buhay ng mas marami po natin mga kababayan. Security and safetyness of the Filipino people. Nandyan po
sa paglilingkod ng mga sundalo at mga puliso natin. Pero bakit to? Pinapatay nga ho eh. Nasa ano pa lamang ho, nasa kolehiyo pa lamang ho eh. Hinehasing na ho eh. Pinapatay na ho eh. Ganyan ho. PMAers. Pati dito sa PNPA, yung academy po ng mga para sa mga pulis. Meron na rin pong hazing ho, mga kababayan. Bakit ito kailangan? Bakit hindi po yung buhayan natin sila, bigyan natin sila ng training, gawin natin sila mga dalubhasa? Bakit po pinagkakaito natin sa mga buhay ang para sa kanila, para sa bayan? Yan ang hindi ko na maintindihan talaga, Mr. Dungo. Sir Armando Dungo, Mel Rodelio Militante, nabigla nga po ako. 2 pamilya po silang dumating. Di naman pwedeng itaboy. Nakakaawa naman, pero okay lang kasi may swab test silang lahat. Okay. At marami ka namang manok dyan eh. Mel, marami kang manok. Marami kang gulay, marami kang tanim. Yan ang inaangal mo dyan, ha? Magpitas ka na ng kung ano-ano man pong mga tanim mo dyan, katay ka na ng isang manok, magluto ko na ng anong tawag doon, yung sinampalukan. Napakasarap yan para may sabaw ang mga bisita mo galing sa Batangas. Matutuwa po sila. Okay? Okay. Mel, alam ko, meron kang puso para tumulong sa ating kapwa. I know that you know what to do there. Huwag mo silang pababayaan. Armando Dungo, kung talagang walang magawa ang gobyerno sa problema sa ating WPS, di ba pwedeng humingi ng tulong sa USA o Allied Forces upang sapilitang paalisin ang mga Chinong barko? Alam po ninyo, Mr. Dungo, nandyan na po. Nagsalita na ho yung mga allies ng Amerika at allies na rin po ng Pilipinas. Nandyan lang po sila sa tabi-tabi. They are just waiting for the word from the Philippines na kailangan po natin ang tulong nila. China will not declare war against the Philippines if we persist on our claim. Exclusive economic zone natin yung West Philippine Sea. Di ba? China will not declare that. They will not declare war. May claim siya sa Vietnam, may claim din siya sa Malaysia, but China never declared war against these countries. Why should he declare war against the Philippines? Alam naman po niya, may tagapagtanggol ho tayo eh. Pero ang masakit ho dito mga kababayan ko, ito ang pinakamasaklap sa lahat. Inaaway ng ating Pangulong Duterte ang kalyado ho natin. Di po ba? Pati ang Diyos nga ho, minumura po ng ating Pangulo eh. Ay, grabe talaga, di ba? Yan ang masakit ho dito. Inaaway po yung mga kaibigan ho natin. Amerika, Europa, di ba? Japan, Australia, Germany. Ang lahat ng mga ito kakampi ho natin. Kalaban ng China kung talaga magkakaroon ng gera. But China, I don't think will declare war against the Philippines. It will not declare as the President is telling us, tinatakot lamang po tayo ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin ko ho mga kababayan, ang mga ninuno po natin, itak lamang po ang kanilang sandata laban sa mga colonial powers before. Mga Spaniards so, mga kababayan. Ang dala-dala na dito sa Pilipinas ay mga kanyon. Ang mga sandata po ng mga ninuno natin, mga itak lamang po. Mga tirador. Pero hindi po sila natakot sapagkat alam nila ang kahalagahan ng kalayaan. They knew the meaning of freedom. Hindi katulad po ngayon mga kababayan.
Ipinagkanulo na po ang ating kalayaan. Ipinamigay na po ang ating soberenidad. Literally, literally. That is why, sana po, darating na alalan ho natin, lalong-lalong na po, sabi po ng Pulse Asia, nako, Duterte ho ang nangunguna. Di po ba sila nahihiya? Eto naman pong si Duterte, nagpapasalamat sa taong bayan. Akala mo, totoo po na survey ng mga sa mga taong bayan ang ginawa ng Pulse Asia. Sila ho ang nagpapasurvey po niya eh. Pag ho kayo maniniwala ho dyan, mga kababayan, Pulse Asia ho yan. Nako, mga kababayan, Mary Ann, Vicente, Melito, Rodelio, Militante, and the 3 others are watching with you. Wow, thank you very much. Jane Cruz, hello, Sir Ben, good evening po. Okay, Jane Cruz is watching. Good evening po, Ma'am Jane. All right? Okay. Gusto ko lamang po sanang balikan po yung issue ng ABS-CBN. Nag-celebrate o kinememorate na po nila ang kanilang 1 year without a franchise, kamakailan lamang po. Papasalamat din po tayo sapagkat nandyan ang NUJP, kasama-sama po ng ABS-CBN sa kanilang pakikibaka. Okay? Gusto ko lamang pong balikan, ano bang ginawa ng Kongreso dito? Sabagay, alam na po natin lahat, it was a Duterte mandate. Mandato ho ng Pangulong Duterte ang ginawang pagtanggal sa prangkisa ng ABS-CBN. Ano po ba mga dahilan para sabihin natin na lehitimo yung kayong pagtanggal ho ng prangkisa? Was there any legitimate action that the House of Representatives did para ma-justify na ang prangkisa ng ABS-CBN ay dapat putulin? Pangunahin po sa dahilan para matanggal po ang prangkisa ng isa. A private corporation ho na kailangan po ng prangkisa. Yung bang nag-abuso sa kanyang pribilehiyo. Meron bang monopoly issue? Wala naman. Nag-abuso po ba ang ABS-CBN? Hindi. Pero ang House Committee on Franchising abused their authority ho. Ginawa nila ang kanilang sarili bilang isang korte. At dinesisyonan po nila yung paratang din nila mismo na ang ABS-CBN lumabag sa batas ng BIR, lumabag sa batas ng pangalan nito, Securities and Exchange Commission, and probably even the Ombudsman. The House of Representatives took it upon themselves to penalize ABS-CBN kahit administrative po ito. Wala pong kapangyarihan ang House of Representatives to do that. Hindi nga po pinarating sa plenary ang kaso po ng ABS-CBN. The Committee on Franchising took it upon themselves to decide for themselves what is best for or what is not good for ABS-CBN. So parang ang committee po acted like it were a court. Ito po ang sinasabi po ng mga legal luminaries who are
observers in this particular case. It interfered in purely administrative matters like the BIR and the Securities and Exchange Commission. Ang totoo dito, mga kababayan, walang nilabag na batas ng BIR at SEC, pero hinatulan ng House Committee. So ito po ang katotohanan. Wala pong nilabag na batas ang ABS-CBN, batas po ng BIR o kaya ng Securities and Exchange Commission. Because these two agencies po, even NTC, meron po silang documents, meron po silang mga statements to the fact. Walang nilalabag na batas ng kanilang batas ang ABS-CBN. But because it was acting like a court, which it should not have done, mga kababayan, the Committee on Franchising rendered the decision just like a court. Tinanggal po nila ang prangkisa ng ABS-CBN. On whose orders? Siyempre ang Pangulong Rodrigo Duterte. They were acting under the baton of Mr. Rodrigo Roa Duterte. That is the truth about the ABS-CBN. Ang sabi po dito, House Committee did not allow the franchise to be discussed in the plenary session. Tingnan mo ninyo yung mga, hindi man lang nakaabot sa plenary. Kaya nga even Congresswoman Vilma Santos is trying to revive the issue now in the House of Representatives. Gusto niyang paratingin sa plenary and there will be another vote there. Okay? Unless grave abuse is committed, Supreme Court will not interfere. Ito mga kababayan, wala pong nilabag na administrative law ang ABS-CBN and therefore there should have not been a decision against its franchise. Maliwanag po yun, mga kababayan. Tandaan po ninyo ang mga kongresista na bumoto sa pagpapasarado ng ABS-CBN. Okay? Hindi po tama ang kanilang mga ginawa. I'm not presuming that you are for ABS-CBN, pero ang pinag-uusapan natin ay yung tama lamang yung katotohanan. I'm not a fan of the ABS-CBN. Pero ako po ay sa tama lang. Nakikita ko po na hindi po tama ang ginagawa o ginawa sa ABS-CBN. Kanya hindi ko po maaring sang-ayunan ang ginawa ng mga kongresista. There was no monopoly issue. There are other franchise holders in the media industry who are just like ABS-CBN. Kanya wala pong monopolyo. Kung may monopolyo po, pwedeng tanggalin ang prangkisa ng isang franchise holder. But there is no monopoly. So, bakit po tinanggal? Simply because Rodrigo Duterte, our president, wanted ABS-CBN franchise cut. Yan lang naman Yan lang naman But that's how this president exerts its power. Kayang-kaya niya, mga kababayan. Como siya ang presidente, pinagmamalaki niya, pasasarado kita. And he did. Pero tama po ba yung kanyang ginawa? Hindi po tama. Hindi po tama. Wilma Zamora. Ayan. False Asia. Ay, nako po. Good evening po, Sir Ben. Sabi ni Wilma Zamora. Tama po yun, mga kababayan. Hindi po False Asia. False Asia. Tandaan ninyo, pangalan po False Asia. Ang spelling F-A-L-S-E. False Asia. Matagal na po natin kilala ito na hindi po makatotohanan. I'm sorry but marami na pong gumagamit po dito. Mga politiko, mga private organizations, nagpapasurvey,
Pagkatapos kung ano yung gusto nilang result ng survey, yan ang ilalabas ng Pulse Asia kahit hindi po totoo. The same thing is happening in the political scene today. Ang sabi po nako, nangunguna yung dalawang mag-ama. Ha? Rodrigo Duterte and Sara Duterte, hindi pa sila kumakandidato Oh. Pagkatapos nakakaawa naman si Madam Leni Robredo. Maniwala po ba kayo na nasa kulela to? Si Madam Leni Robredo, after all these years, na gumagawa ng tama as Vice President of the Republic of the Philippines. Napamahal na po siya sa ating mga kababayan dahil naglilingkod po ng tapat. Silent po ang taong bayan hindi po sila nagsasalita. Pero deep in the hearts of the Filipino people, they yearn for a new leader at nakikita nila. A new leader in the person of Leni Robredo. Ayan. O baka naman sabihin po ninyo, baka Leni na naman ako. Alam po ba ninyo ang ginagawa ng mga taga-Bicolo ngayon? They are now really supporting Ma'am Leni Robredo. Dati-rati, wala naman pong Bicol supporter talaga Pero ngayon, meron na pong from Bicol with love o Leni Robredo for President. Ngayon mga kababayan, the full region, Bicolandia, nasa likod na po ni Ma'am Leni Robredo. Pagkatapos sasabihin nyo, nasa kulelat sa survey ng False Asia. Come on, Mr. False Asia. Magpakatotoo kayo. Magpakatotoo na kayo. Sabi nga ni Wilma Zamora, False Asia, ha ha ha. Nako po, good evening po, Sir Ben. Magandang gabi, Wilma. And thank you very much. Sana palagi kang manunood dito. At alam mo, marami tayong magagawa para sa bayan. Okay? Jose Gregorio Clemente. Pero ang ABS-CBN ang nagsusulong ng pagpapalaganap ng mga bakla. Kaya dumami ang mga bakla dahil ang daming kabaklaan sa mga programa at advertisement nila. Ngayon, itong Channel 7 naman, masyadong sip-sip. Masyadong sip-sip. Talaga naman, masyadong sip-sip. Nakakabwisit ang news program nila. Parang government propaganda. Ayan. Meron pong katotohanan po yan, but I'm not ready to make any judgments sa mga kabakla-baklaan. Neither would I comment on the type of newscast ng GMA7. What I am trying to say is, mali ang ginawang desisyon ng House Committee on Franchising. Tinanggal po ang prangkisa ng ABS-CBN nang walang kadahi-dahilan. Except that, gusto ng Pangulong Rodrigo Duterte. Yan lang po ang concern ko. Sa content ng kanilang mga programa, nasa taong bayan na yan. Nasa taong bayan na yan, mga kababayan. Hindi ko pakikialaman. Pero, I have a choice of what program to watch. Ako, hindi ako nanonood sa kabaklaan Sa totoo lamang po, I'm sorry. May hirapan po akong manood sa kabaklaan because it's unnatural for me. Okay? Hindi ko alam kung ganun din po sa inyo, pero parang hindi nga Kasi mukhang maraming mga nanonood sa mga kabaklaan Hindi ko po, wala po akong tutuloy kung yun ang gusto ninyo Di ba? Pero wag naman po ninyo akong pilitin na sumama pa po sa inyo. Dahil hindi ko talaga maatim. Okay?
I have my own reasons, as you do have your own reasons why you should watch yung mga ganyang mga programa. I am repeating my stand on the ABS-CBN franchise. Mali ang ginawa ng congressman. Sumunod po sila sa kagustuhan ng Pangulo kahit na mali. Okay? That is my stand. Kung ano man po ang contents ng kanilang mga programming ngayon, wala na po ako doon. Ang masasabi ko lamang, I have the right of choice of which program to watch. Marami pa naman pong mga television dyan, television programs that probably we can watch. As a matter of fact po, pagka wala na ho ako mapanood na magandang programa, locally, meaning ABS-CBN, Channel 5, marami naman po dito eh, maraming pagpipilian. I'd go to the foreign channel, CNN. CNN. And then kung talagang gusto kong mag-relax, I'd go to Fox Movies, HBO, and marami po eh. Marami talaga. In other words, we have the choice. Pwede tayong pumili. Pero yung sabihin natin, ay mali yung content na yun. Wag niyo hindi naman po. Let the programming be the decision of programmers. They have their own intentions to make money. Di ba? Kung ang akala nila pinakamagaling sa paghatak ng pera, ang kabaklaan, nasa kanila yun. Sila ang yayaman po eh. O hindi naman po sila maghihirap kung kabaklaan o kanilang ipalalabas eh. Di ba? So anyway, what matters po, my friends, tandaan po ninyo, every individual has a freedom of choice. Okay? Hindi po kayo pwedeng pilitin na manood sa programa na hindi po ninyo gusto. Okay? Nasa inyo po ang pagpili. Okay? Parang bakuna din yun eh. Meron kayong karapatan pumili kung ano po yung bakuna na nararapat po sa inyo. Okay? Approve it. Ano ito? Melito Rodelio Militante survey dito to yan. Pagdating ng eleksyon, yung nangunguna sa survey, yun ang di nananalo. Sa totoo lang, yung survey, pera-pera lang yan. Yun ang katotohanan. I agree with Melito, mga kababayan. Kung sino ang nagkomisyon sa survey, yan ang makikinabang. Yan ang bibigyan ng importansya ang survey agency. Kapag nanonood ako ng seryosong programa, biglang isisingit ang advertisement ng kabaklaan. Paano gagawin ng viewer? Pwede na muna ilipat muna eh. Di ba? Ako, ginagawa ko yan, mga kababayan. Pagka ako'y nanonood ng Kardo, kita rin nyo yan. No? Yan ang paborito ko ngayon eh. Kung ako'y nanonood ng Kardo, syempre mahaba yung advertisement eh. Habang nag-advertisement mga kababayan, nasa CNN na ako. Nakakapanood po ako ng ibang putahe. Okay? Pwede rin po ninyong gawin yan. Kung nag-advertisement commercial. Kung nagko-commercial, pwede kayong lumipat Tansyahin lamang po ninyo. Pagbalik ninyo, nandun na yung programa ninyo. Di ba? Pero ang nanonood po, nasa kanyang control eh. Yung remote control sa radyo yung dial. Yung dial. Pagka iniikot po ng konti, iba na stasyon ng radyo yan eh. Okay? And the viewer, the listener, has that right to do it. Kanya yun eh. Kanya yung radyo eh. Okay? Ganon din po sa programa sa mga television. Kung ayaw po ninyo ng advertisement, immediately, ako, ang style ko po, mga kababayan, whenever I watch television programs
nasa tabi ko palagi yung remote. Okay? Sana ganun din po sa inyo. Nasa tabi ko palagi ang remote. Kasi yan po ang paraan para makalipat ako kung ayaw ko po yung pinapanood. Okay? Areglado, Joe, Mr. Jose Gregorio Clemente, ha? Paano gagawin ng viewer? Ilipat mo lang, pre. Di ba? Okay. Armando Dungo, kanya-kanya tayo ng interpretasyon sa mga TV, radio station. Tama kayo, Mr. Paipon. You choose what program you like. That is the, yan naman po talaga para sa atin lahat Ang sabi nga po ng aming instructor po noon, nung nag-aaral po kami doon sa kabila, ang programa mo dapat ay naaayon sa gusto ng nanonood sa iyo. Na para hindi ka niya ilipat. Okay. Katulad doon ito mga kababayan. Marami po siguro sa inyo naglilipatan na kasi ayaw ninyo ng aking topic Di ba? What can I do? Ito ang programa ho natin I'm trying to find out ways and means to attract more listenership. Probably later on makakapag-introduce po tayo ng ibang mga putahe po dito sa ating programa that will invite other listeners or more listeners. But as of today, ito muna ang ating mga viewers po. And I cannot control. I control their desires. Ito po ang ito talaga ang katotohanan sa radyo, sa television. It is the listener that makes the decision. Okay? So it's a matter of choice. Anong choice ng listener, yan po ang masusunod. Hindi po yung may-ari ng TV o radio station. Okay? Delia Tenorio Balmores is watching. Good evening po, watching from Dublin, Ireland. Okay, Dublin, Ireland. Magandang gabi po. Kumusta na po ang Dublin? Okay? Gandang gabi po sa inyo dyan. Okay. Kanina nanonood po tayo sa mga TV programs. Nababahala po ako dahil hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko dito sa COVID. Alam po ba ninyo ang mga balibalita ho ngayon? 8 sa mga syudad dito sa Metro Manila, medyo tumataas po ang COVID cases. Okay? Yan po ang news. Pero ang sinasabi po ng DOH, overall, all Philippines, parang nagplaplato na ho tayo. Pero, ang sinasabi ho nila, wag ho tayong pakakampante sapagkat nandyan pa po yung Delta variant. At kailangan alagaan ho natin na hindi tayo mapasok from our borders. Kanya nga po, restricted po ang travel from India, from Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Nepal, and so on and so forth. Nakakatakot po ito, no? Ang hindi ko po maintindihan, bakit po sasabayan po natin ang pagbubukas ng ating ekonomiya at papayagan po natin ang mga bata na maglalabas-labasan na ho? Maglalamierda na po, masa parke na ho, mga bata. Nakakatakot nga ito sapagkat sa isang eksena dito sa MOA po, Rojas Boulevard, ang dami-dami na po mga naglalaro, mga sa parke ho. Ang dami-dami na po mga naglalaro, mga bata, at wala pong mga face mask. How can you expect kids to wear a face mask when they are playing? Is it because they are outdoor na hindi po magkakahawaan? Naman. Kayo naman. Paano yung mga magulang mo nila? Ito ang nakakatakot sapagkat some medical experts na hindi po kakampi ng IATF o ng DOH are worried talaga
because there is a chance na sumirit po muli ang virus dito po sa bansa ho natin. Just like what happened in Indonesia po, mga kababayan. Indonesia, nag-plateau na yan eh. Halos tapos na po ang COVID sa kanila at natutuwa na po sila sapagkat nagbubukas na po ng kanilang ekonomiya. But all of a sudden, nagkaroon po sila ng Delta variant as it is what is going to happen in the Philippines. Ito po ang kinatatakutan ho ng ating mga medical experts. Ho. At harinawa, wag naman po sana mangyari na magaya tayo muli sa Indonesia. Parang nung araw, yung India nagaya din ho tayo dyan eh. Oh, ngayon, Indonesia naman. Delta variant is one of the, sabi nga po nila, ito yung matindi sa hawaan. Mabilis po, makahawa ito. Kaya nga po Indonesia, at in one day ho, umaabot po sa mahigit 40,000 ang kanilang new COVID cases. And that's not a joke. In the Philippines, that could also happen. Hindi naman po tayo nagkakalayo ng populasyon sa Indonesia po, mga kababayan. Especially in Metro Manila. This is the most risky place where there is a conglomeration of people, different types of people are in Metro Manila. Pagka hindi po naabatan nito, mga kababayan, hindi po tayo makakaluwa. Lalo na po, wala naman pong sapat na bakuna pa ho eh. Kakunti-kunti ang dumarating ho eh. Kahit sabihin pa ni Mr. Carlito Valdez ho yan, mga kaibigan, pangangako sa atin, makakarating ho tayo sa herd immunity before the year ends. Wag ho kayong maniwala ho, mga kababayan, sapagkat kakunti-kunti po ang dumarating na vaccine. 1 million today. Kailan ang susunod? After July? August? O kailan ang susunod ulit? So, wala pong katiyakan ho eh, na may darating na bakuna. Kung bakit nagkakaganito, hindi ko po alam. But ang alam ko po, we dropped the ball already sa umpisa pa lamang ho ng COVID dito sa Pilipinas. Meron na tayo ng Pfizer, the best in the West. Duke dropped it eh. Drop the ball. Pinaburan ho ang Sinovac. Hanggang ngayon po, walang clinical trial ang Sinovac na maipakita po ng ating mga health experts from the Philippine government. Not even Department of Health, yung FDA po natin. Meron pong ginawa po nila emergency use authorization. But only because there is the pandemic. But that does not refer to the efficacy and effectivity of the vaccine. Yan po nakalulungkot dito. Okay? Ay, nako. Good evening po. Watching from Dublin, Ireland, sabi ni Del Tenorio Balmores. Militante, ako, di na po ako nanunood ng TV mula noong mawala ang batibot. Langga ka talaga, Mel. Naalala mo pa po yung batibot. Ako, alam mo ba ang talagang pinapanood ko noon? Sesame Street, pre. Ikaw pala batibot eh. Sesame Street ako. International ako eh. Ikaw batibot. Pinoy ka lang. Alright, thank you very much, Mel. You make me laugh, my friend. Jose Gregorio Clemente.
tulad niyang Vice Ganda. Ako, nabanggit na ho yung pangalan. Ano? Kahit ayaw mong makita, ay nakikita mo. Meron bang hindi nakakakilala sa kanya kahit pilit siyang iniiwasan? Eh, hindi na ako magko-comment dito, Mr. Clemente, ha? Hindi na ako magko-comment muna dito kasi personal na ito. Bahala na ho. Kung gusto nyo manood, manood po kayo. Pero kung ayaw nyo panoorin siya, eh wag mo na nyo panoorin. You control the knob. You control the remote control. Remote control nga eh. Di ba? Mr. Clemente, gaya ng aking payo, whenever you watch television, okay? Always nasa tabi mo ang remote control. Okay? Hindi ka mapapariwara dyan, Padre. Armando Dungo, ewan ko kung may magagawa tayo sa sinasabing kabaklaan. Halos lahat naman tayo ay may friend na bakla. Si Mr. Clemente ba walang naging friend? I'm 72 years old now. From 1960, halos mabibilang mo ang Seymour. Halos mabibilang mo. Halos mabibilang mo ang mga sinasabing bakla sa bawat barangay. Meaning, konti pa lang. Ngunit sa ngayon, dumami o umusbong ng umusbong. Mabuti ba ito o hindi? Ito ay mahirap talagang sagutin. Okay? Eh, ang totoo niyan eh, maraming ang nagkakagusto sa akin eh. Di ba? Mr. Dungo, sir. Ay, nako talaga naman eh. Part of our life yan. Ha? Pampasigla ng buhay ho natin ng mga yan eh. They have their own purpose. That is why we have to like them too. We have to accept them as part of our society. Kailangan ho yan eh. Parang ano din yan eh. Two extremes. Yung mga bully. Okay? Alam niyo talagang kinamumuhian din po natin ang mga bully eh. Pero siguro meron silang role sa ating lipunan. Katulad din po yung mga bakla daw po. Medyo malaswa nga po ang kilos, pero yung bully naman po iba ng dating. So, two extremes po ito mga kababayan. But I think they have specific roles in our society that we cannot just get rid of. Baka sila po meron pong message para sa atin that would yung bang increase, yung bang patatagin po ang ating character as a person, as a human being. Mamumulat po tayo sa katotohanan na hindi po ang pwedeng gustuhin lamang po natin kamukha mo. Di ba? You will have to deal with other people. Okay? No two individuals are perfectly the same. But this is the beauty of it. Ginawa ng Diyos na hindi tayo magkakamukha, na meron tayo kanya-kanyang mga ewan ko kung anong tawag ko doon, yung patapang, meron naman malambot ang ating puso, malambot ang ating galaw-galaw, makimbot-kimbot tayo. Kanya-kanya ho yan eh. Di ba? This is the beauty of having different people together in a society. Yung naggagawa po natin na mahalin ang ating kapwa kahit hindi po natin siya talaga kakilala. Okay? Siguro ang dapat po natin sigurong matatandaan po dito. God made us unto His own image. Okay? Tandaan po ninyong palagi ito mga kabayan. God is so good. God
created humans according to His own image. Kung hindi po ninyo kayang mahalin ang inyong kapwa, tandaan po lamang po ninyo, tinagubilin ng ating Panginoon ito sa atin. Ang sabi niyo, Ben, ginawa kitang kamukha ko. Ayan. Pagka nakikita mo yung kapwa mo, alalahanin mo, ginawa rin po ng Panginoon na kamukha niya. So what should we do? We are both handmaid of the Lord. Tayo po ay ginawa ng ating Panginoon Diyos. Magmahalan po tayo. Okay? Magmahalan po tayo. Mel, may mga nabakunahan na po pero nahawaan pa din ng virus. Pero yung mga susunod sa health protocols, di nahahawaan. So, ibig sabihin lang yan, walang mabisang paraan para maiwasan ang virus, kundi disiplina. Pero ang mahalaga dito, Mel, kapag bakunahan na kahit first dose lang, mas maganda nga po kung double dose na ho, yung talagang fully vaccinated ka. You are protected already sa yung severe disease. Okay? Yung hospital ka, ma-ICU ka, magiging critical ang sitwasyon mo. Yan ang proteksyon ng bakuna. Kahit minsan pa lamang naturukan, yan po may protection ka na. Okay? Bihira po yung mga nagkakaroon po ng virus na talagang critical ho ang sitwasyon. Meron ba siguro may mga comorbidities yan o may mga sakit, biglang nagkaroon ng another illness ho, maaring yan po nag-precipitate po na ma-hospital, ma-ICU o baka maging severe ang iyong problema. But once you are already vaccinated, you get the protection from the virus. Armando Badillo, Padre, magandang gabi sa iyo. Andrew Gan is also watching. Good evening po. At sa inyong lahat mga kababayan na nag-participate po dito sa ating programa, maraming salamat po. At saka yung mga bumati ho sa atin, nakipagtawanan ho. Marami pa tayong pagtatawanan sa susunod natin mga broadcast. Paghahanap po tayo ng mga issues na talagang kailangan pag-usapan ng taong bayan. Okay? Ang susunod na programa po ay ngayon din po ni Parang Doy del Castillo. Pakinggan ho ninyo ito sapagkat malaman ang kanyang mga issues po na tatalakayin para sa inyo. Alas 10 hanggang alas 12 po ang ngayon din po. Bueno, mga kababayan, hanggang bukas, 8 o'clock hanggang 10 o'clock para sa ating Your Honor, Please. Ben Pipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.